May tatlong paraan para mabuhay sa apocalypse. Isang simpleng linya, pero para sa kanya, iba ang bigat ng mga salitang iyon. At sa wakas, natapos din ang nobelang ilang taon niyang sinubaybayan. Tahimik siyang nakatingin sa screen ng cellphone niya. Walang emosyon sa muka, pero ramdam ang bakas ng panghihinayang. Parang may parte sa kanya na ayaw pang matapos ang kwento. Paulit-ulit niyang siniswipe ang screen, umaasang may kasunod pa. Isang extra chapter, kahit maikling mensahe lang. Pero wala na. The end. Napabuntong hininga siya. Hanggang dito na lang talaga, hindi man perpekto ang ending, ito pa rin ang kwentong pinakatumagal sa buhay niya. E nga pamagat ng nobelang iyon, 3 Ways to Survive the Apocalypse. Isang kwentong halos walang may gustong basahin. Maliban sa isang tao, sa gitna ng maingay na tren, isa lang siyang ordinaryong empleyado. Tahimik, pagod, at walang napapansin sa paligid, katulad lang ng ibang tao sa araw-araw. Ang pangalan niya, Kim Dokya, isang lalaking sanay mabuhay ng mag-isa, at ang tanging bagay na nagbigay kulay sa paulit-ulit niyang buhay ay ang pagbabasa ng nobelang iyon. Habang patuloy sa pagtakbo ang tren, naiisip niya ang kahulugan ng pangalan niya, Dokya, reader. Isang taong nakatingin lang sa kwento ng iba. Nang hindi namamalayan, malapit na pala siyang mapasama rito. Ang pangalang iyon ay ibinigay ng kanyang ama na umaasang lalaki siyang matatag at independent. Pero hindi niya alam na simula ngayon gabi, magbabago na ang mundong kanyang ginagalawan. Baka sumpa talaga ang pangalan ko. Tahimik na sambit ng ating bida habang kausap ang isang lalaki. Buong buhay niya, pakiramdam niya, palagi siyang nag-iisa. Parang walang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. At walang lugar kung saan talaga siya nabibilang. Ang pangalan ng ating bida ay Kim Dokya, 28 taong gulang, isang ordinaryong empleyado, na namumuhay sa paulit-ulit na routine araw-araw, gigising, papasok sa trabaho, uuwi ng pagod, at uulitin na naman kinabukasan. Tuwing pauwi mula sa trabaho, may isang bagay lang na palaging kasama ang ating bida, ang pagbabasa ng web novels sa loob ng tren. Habang abala ang ibang pasahero sa sarili nilang mundo, tahimik lang siyang nakatingin sa cellphone niya, na parang dun lang siya tunay na komportable. Pero kakaiba ang gabing ito. Habang seryosong nagbabasa ang ating bida, may isang babae ang biglang kumausap sa kanya. Baka mahigop ka na ng cellphone mo niyan. Isang simpleng biro, na agad nagpatingin sa kanya. Saglit na natigilan ang ating bida. Hindi siya sanay, na may kusang lumalapit at nakikipag-usap sa kanya. Kaya tahimik lang siyang napatingin sa babae, na parang hindi alam kung paano sasagot. Mahaba ang buhok ng babae, at mukha rin itong pagod galing trabaho. Sa unang tingin, isa lang siyang ordinaryong pasahero sa tren. Pero hindi alam ng ating bida na magiging mahalagang bahagi siya ng gabing magpapabago sa lahat. Hello? Mahinang bati ng ating bida. Halatang naiilang siya, habang pilit sinusubukang makipag-usap, hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Kaya kahit simpleng salita lang, ramdam ang kaba sa boses niya. Pauwi ka na ba? Mahinang tanong ng babae habang nakatingin sa kanya. Oh, ikaw rin ba? Simpleng sagot ng ating bida. Mukha lang itong ordinaryong usapan sa loob ng tren. Tahimik, normal. At walang kahit anong kakaiba. Ngumiti ang babae bago muling magsalita. Maswerte ako ngayon. Wala kasi sa business trip ang team manager namin. Tahimik lang na nakinig ang ating bida habang hawak pa rin ang cellphone niya. Patuloy sa pagtakbo ang tren sa gabi. Habang walang nakakaalam, na ilang minuto na lang, magsisimula na ang totoong bangungot. Halos mapatigil ang ating bida sa kanyang kinauupuan. Sa dinami-dami ng tao sa loob ng tren, hindi niya inaasahang makakasabay niya rito si Yusa nga. Isa ito sa pinakasikat na empleyado sa kanilang kumpanya. Matalino, magaling makisama, at halos lahat ng tao ay may magandang tingin sa kanya. Tahimik na napatingin ang ating bida kay Yusa nga. Napansin niya ang simpleng paraan ng pagsasalita nito at maging ang mahinang amoy ng shampoo nito ay tila umaabot hanggang sa kanya. May kakaibang gaan sa presensya ni Sangga na lalong nagpatahimik sa kanya. Pawi ka na ba? Mahinang tanong ng ating bida habang naiilang pa rin. Ngumiti si Sangga bago sumagot. May nagnakaw. Kasi ng bisikleta ko kanina kaya napilitan akong mag-tren. Bahagyang, nagulat ang ating bida dahil kahit ang mga taong mukhang perpekto ay may sarili ring problema. Habang nagpapatuloy ang usapan nila, may isang banyagang salita na nabanggit si Sangga. Hindi iyon agad naintindihan ng ating bida kaya tahimik niya itong inisip habang nakatingin sa cellphone niya. Kahit awkward ang sitwasyon, unti-unti siyang nagiging komportable.
Napatingin si Sanga sa hawak niyang cellphone. May binabasa ka ba? Saglit na natahimik ang ating bida. Hindi siya sanay na may interesadong magtanong tungkol sa hilig niya. Pero iba si Sanga. Tila gusto talaga nitong malaman ang sagot niya. Oh, mahinang sagot ng ating bida habang itinataas ang cellphone niya. Nagbabasa lang ako ng web novel. Sa maliit na screen ng cellphone, makikita ang nobelang matagal na niyang sinusubaybayan. Isang kwentong naging kasama niya sa mga gabing pagod siya at sa mga araw na pakiramdam, niya ay nag-iisa siya. At ikaw naman, Dokja, anong klaseng kwento ang gusto mo? Mas lalong gumaan ang loob ng ating bida. Sa unang pagkakataon, may taong totoong interesado sa sagot niya. Binanggit niya ang ilan sa mga paborito niyang manunulat habang unti-unting nawawala ang kaba sa boses niya. Tahimik na nakinig si Sanga habang nakangiti. Sa gitna ng maingay na tren at mga taong abala sa sarili nilang buhay, may dalawang taong nagkaintindihan sa pamamagitan lang ng iisang kwento. Sa simpleng gabing iyon, pakiramdam ng ating bida na hindi siya ganap na nag-iisa. Hindi pa alam ng ating bida na ang simpleng gabing ito ay simula pa lang ng lahat. Ang nobelang matagal na niyang binabasa ay malapit ng maging realidad. At habang patuloy sa pagtakbo ang tren sa gabi, hindi niya alam na ilang minuto na lang, tuluyan nang magbabago ang mundo niya sa omniscient reader's viewpoint. Unti-unti ring napansin ng ating bida na habang mas tumatagal ang usapan nila, mas nagiging magaan ang pakiramdam niya. Parang sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may taong handang makinig sa kanya ng walang paghusga. Ngunit kasabay ng katahimikang iyon ay ang paglapit ng isang trahedyang hindi nila kayang pigilan. Magbabago ang lahat. Ipinakita ng ating bida kay Yu Sanga ang web novel na matagal na niyang binabasa. Para kay Dokja, hindi lang ito simpleng libangan, ito ang naging takbuhan niya sa tuwing pakiramdam niya ay pagod na siya sa mundo. Sa bawat kabanata, doon lang niya nararamdaman ang katahimikan at comfort na hindi niya makita sa totoong buhay. Habang hawak ang cellphone, ipinakita niya ang dalawang nobelang pinakamahalaga sa kanya, The World After the Gi, Apocalypse at 3 Ways to Survive the Apocalypse. Hindi lang basta kwento ang mga ito para sa ating bida. Bawat kabanata ay parang parte ng mismong buhay niya na ilang taon niyang sinabayan hanggang dulo. Habang ini-scroll niya ang listahan ng mga kabanata, napansin niyang iisa na lang ang natitirang reader ng nobela, siya mismo. Nakakalungkot isipin na nakalimutan na ito ng halos lahat pero sa kabilang banda, may kakaibang bigat at pride sa pakiramdam na siya lang ang nanatiling kasama ng kwento hanggang sa huli. Naalala ng ating bida ang mga panahong bata pa siya at palaging nag-iisa. Habang inaapi at hindi maintindihan ng ibang tao, ang nobela lang ang naging kakampi niya. Sa bawat karakter na lumalaban kahit sobrang hirap na, natuto rin siyang bumangon at magpatuloy. Noong college, naranasan niyang mabigo at mapunta sa buhay na hindi niya pinangarap. Habang ang ibang tao ay unti-unting umaangat, mas lalo siyang nawalan ng direksyon. Pero kahit ganon, nanatiling buhay ang excitement. Niya tuwing binubuksan niya ang nobela at nilulubog ang sarili sa mundo nito. Kahit noong panahon ng serbisyo niya sa hukbo, hindi nawala ang kwento sa tabi niya. Sa gitna ng pagod, pressure, at takot bilang sundalo, ang nobela ang nagsilbing dahilan niya para magpatuloy. Ang bawat laban ng mga karakter ay parang paalala na kaya rin niyang lampasan ang sariling pagsubok. Pagkatapos ng serbisyo, paulit-ulit na naging routine ng ating bida ang trabaho at pagod. Araw-araw pare-pareho lang ang nangyayari at pakiramdam niya ay walang patutunguhan ang buhay niya. Pero kahit ganon, may isang bagay na hindi kailanman nawala ang kwentong matagal nang naging parte ng kanyang buhay. Habang nakatingin siya habang tumatakbo ang tren, napagtanto niyang 10 taon na niyang kasama ang nobelang iyon. Mula pagkabata hanggang pagtanda, bawat kabanata ay naging saksi sa lahat ng sakit, pagbabago at paglalakbay niya bilang tao. Para bang kasabay niyang lumaki ang mismong kwento. Nung una, libo-libong readers pa ang sumusubaybay sa nobela. Pero habang tumatagal, isa-isa silang nawala hanggang sa siya na lang ang natira. At sa sandaling iyon, na-realize ng ating bida na siya na lang ang nag-iisang taong tunay na nakakaalam ng buong kwento ng kung paano mawawasak ang mundo. Habang tahimik na nakatingin sa bintana ng tren, napaisip ang ating bida. Paano kaya kung hindi ordinaryo ang mundong ginagalawan niya? Paano kung katulad ito ng mga nobelang matagal niyang binabasa, isang mundong puno ng halimaw, kapangyarihan, at mga kwentong kayang baguhin ang kapalaran ng tao?
At sa dami ng readers na sumuko sa kwento, bakit siya lang ang natira hanggang dulo? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang tipaklong na tila bigla na lang lumitaw sa loob ng tren. Simpleng insekto lang sana iyon, pero may kakaiba sa pakiramdam niya. Para bang may unti-unting bumibiyak sa pagitan ng realidad at ng mundong nasa loob lang dati ng nobela. Naalala ng ating bida ang lahat ng pantasyang kwentong binasa. Niya mga nilalang na hindi tao, mga taong may pambihirang kakayahan, at mga mundong kayang magbago sa isang iglap. At habang mas lumalalim ang iniisip niya, mas lumalakas ang kutob niyang hindi aksidente ang lahat ng ito. Parang may isang bagay na unti-unting gumigising. Napatingin siya kay Yusanga habang bumibigat ang kanyang iniisip. Sa dami ng alam niya tungkol sa kwento kaya kaya niyang baguhin ang mangyayari. O mananatili lang siyang isang taong nakatingin habang inuulit ng mundo ang nakatakdang trahedya? Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka hindi na lang siya simpleng reader. Biglang yumanig ang buong tren. Umalingaw-ngaw ang malalakas na kalabog. Nang bakal habang napasigaw sa takot, ang ibang pasahero. Ang dating ordinaryong biyahe pa uwi ay biglang napalitan ng tensyon at kaba. At sa sandaling iyon, alam ng ating bida, nagsimula na ang kwento. Lumingon si Sangga sa kanya na halatang naguguluhan sa nangyayari. Pilit niya itong pinakalma kahit siya mismo ay hindi rin sigurado sa sitwasyon. Pero sa likod ng kanyang tahimik na mukha, may isang bagay siyang malinaw na nararamdaman. Pamilyar siya rito. Masyadong pamilyar. Habang nakatingin sa nagkakagulong paligid, napagtanto ng ating bida na kahit sabihin pa niya ang lahat ng alam niya, wala nang makakapigil sa mangyayari. Nagsimula na ang senaryo. At kapag nagsimula na ang kwento, wala nang atrasan. Doon niya tuluyang inamin sa sarili ang pinakamabigat na katotohanan. Hindi siya ang pangunahing tauhan. Hindi siya ang hero na magliligtas sa lahat. Isa lang siyang reader, isang taong nakabasa ng katapusan, ng kwento bago pa ito magsimula sa totoong mundo. Huminga ng malalim ang ating bida habang nanginginig. Ang buong tren sa paligid niya. Kahit alam niyang hindi siya bida ng kwentong ito, may isang bagay siyang sigurado. Ayaw niyang mamatay bilang simpleng extra lang. At habang unti-unting bumabagsak ang dating normal niyang mundo, handa na siyang humakbang palabas bilang bahagi mismo ng kwento ng Omniscient Reader's Viewpoint. Nakaranas ang ating bida ng malalim na realization na nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang habulin ang kanyang mga pangarap. Kahit ang simpleng problema tulad ng pagtaas ng gastusin sa buhay ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling pursigido ang ating bida sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan sa ibang tao at naging inspirasyon siya upang mas marami pang tao ang magpatuloy sa sariling landas ng buhay. Madalas makita sa emosyon ng ating bida ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ngunit dahil sa matinding kagustuhang magtagumpay, nalampasan niya ang iba't ibang pagsubok at ipinakita kung paano harapin ang hirap habang patuloy na lumalaban para sa pangarap. Malaking tulong para kay Sangga ang paggamit ng cellphone dahil dito siya nakakakuha ng impormasyon at nananatiling konektado sa kanyang mga tagumpay at ginagawa. Natutunan din niyang maging matiyaga at matatag habang nagpapatuloy sa kanyang pagsusulat. Isang mahalagang mensahe mula kay TLS 123, ang may akda ng kwento, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang kilalanin ang kanyang mga nagawa at tanggapin ang pagkilalang natatanggap niya mula sa iba. Habang humaharap sa mga bagong hamon, patuloy pa ring nagsikap si Sangga sa kanyang ginagawa. Doon niya lubos na naunawaan na ang pagtupad sa pangarap ay nangangailangan ng tiyaga, sipag at dedikasyon. Ang mensaheng natanggap niya mula kay TLS 123 ay naging daan upang mas luminaw ang kanyang mga layunin sa buhay at nagbigay sa kanya ng dagdag na motibasyon upang ipagpatuloy ang laban hanggang sa dulo. Sa tulong ng cellphone at ng kanyang bagong pananaw sa buhay, natagpuan ng tagapagsalaysay ang inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa sariling paglalakbay. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang tamang pananaw upang makamit ang tagumpay. Sa huli, ipinakita ng kwento na ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at paninindigan. Pinatunayan din nito na ang pananaw ng isang tao sa buhay ang may pinakamalaking epekto sa kanyang paglago at mga tagumpay. Isang nakakatakot na imahe ng dambuhalang halimaw ang biglang sumagi sa isipan ng ating bida. Ramdam niya na parang may paparating na malaking pagbabago o sakuna sa mundo na hindi niya maipaliwanag. Nakatanggap ang ating bida ng mensahe mula kay TLS 123,
ang paborito niyang author. Nagpapasalamat ito at binanggit na may nakalaang regalo para sa kanya dahil sa suporta niya, kaya naguluhan at na-excite ang ating bida. Nalaman ng ating bida na nanalo pala sa patimpalakang TWSA, mas lalo niya na naunawaan na tahimik at hindi mapagpasikat ang author kahit napakalaki ng tagumpay nito. Habang iniisip ng ating bida kung ano ang laman ng regalo, nagbiro siya na baka simpleng pera lang ito. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang mas mahalaga ang pagkilala kaysa anumang material na bagay. Natanggap ng ating bida ang huling mensahe. Mula alas 7 ng gabi, magiging bayad na ang TWSA. Napagtanto niya na 5 minuto na lang ang natitira bago ito tuluyang magbago. Nagmamadaling sinubukan ng ating bida na i-save o i-access ang kwento bago ito mawala. Habang ginagawa ito, nakaramdam siya ng kakaibang kaba na parang may mali. Nang muling subukan ng ating bida na buksan ang kwento, lumabas ang walang nakitang resulta. Dito niya napagtanto na tuluyan na itong nawala. Paulit-ulit na sinubukan ng ating bida na buksan ito hanggang sa marinig ang click at tuluyang nag-black screen ang pahina, parang opisyal na pagsasara ng isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Napansin ni Sanga ang reaksyon ng ating bida at nagtanong ng nagtataka. Ngunit sa isip ng ating bida, hindi lang ito simpleng pagkawala ng kwento, ito ang simula ng isang mas malaking pagbabago sa mundo. Sa isang iglap, yumanig ang buong tren dahil sa matinding banggaan at pagsabog ng bakal. Nagkagulo ang mga pasahero, ngunit nanatiling kalmado ang ating bida. Alam niya hindi ito aksidente. Ito ang simula ng pagbubukas ng kwento sa totoong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, inakala ng mga pasahero na mga tourists o dayuhang terorista ang umaatake. Puno ng takot at hinala ang paligid. Ngunit alam ng ating bida ang katotohanan. Hindi tao ang dahilan nito, kundi ang sistemang nagsisimulang gumalaw, lalong lumala ang sitwasyon. Sumabog ang liwanag at puwersa na nagwasak sa paligid. Ang dating normal na biyahe ay naging ganap na kaguluhan. Ngunit alam ng ating bida, ito pa lang ang simula ng mga pagsubok. Biglang lumitaw ang unang halimaw mula sa kwento. Nakakatakot at totoo na ngayon ang nilalang na dati ay nasa pahina lamang. Dito napagtanto ng ating bida na nabura na ang hangganan ng fiksyon at realidad. Kasabay ng usok at apoy, umalingaw-ngaw ang nakabibinging tunog ng sistema. Nagsimula ng gumana ang bagong batas ng mundo, batay sa kwentong 3 Ways to Survive the Apocalypse. Tinulungan ng ating bida si Sanga na nanginginig sa takot. Itinatago niya ang kanyang kaalaman sa totoong nangyayari. Alam niyang hindi pa panahon para ipaliwanag ang lahat. Eksaktong alas 7 ng gabi. Natugma ang oras sa mensahe. Napagtanto ng ating bida na lahat ng ito ay nakaplano. Ang mundo ay sumusunod sa kwentong alam niya. Naiintindihan ng ating bida na ang pagkawala ng kwento ay hindi simpleng pagbabago. Ito ang simula ng pagpasok ng realidad sa loob ng nobela. Siya na ngayon ang tanging nakakaalam ng buong daloy. Umalingaw-ngaw ang boses ng sistema na naguutos sa lahat na lumigtas. Nagkagulo ang mga tao, ngunit nanatiling matatag ang ating bida. Alam niya, ito na ang simula ng kanyang tunay na papel sa mundong ito. Habang yumanig ang buong tren at nababalot ng kakaibang liwanag ang paligid, kitang-kita ang takot sa mukha ni Sanga. Nanginginig nitong tinanong si Doc Jack kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit nanahimik lamang ang ating bida, dahil alam niyang ito na ang sandaling matagal niyang hinihintay at kinatatakutan. Ang mundo ng nobela ay nagsisimula ng maging realidad. Biglang umugong ang buong tren sa malakas na tunog na parang gumigising na sistema. Para sa ibang pasahero, isa lang itong kakaibang ingay o sirang makina. Ngunit para sa ating bida, ito ang opisyal na simula ng kwento. Wala nang atrasan. Nasa loob na sila ng mundong dati ay binabasa lamang niya. Kasunod nito ay isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag at enerhiya. Nagliparan ang mga gamit habang nagsisigawan ang mga tao sa takot. Habang nawawala sa kontrol ang lahat, nanatiling matatag ang ating bida dahil alam niyang ito ang pagbukas ng sistema at ng bagong batas ng mundo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ng ating bida ang matinding init at sakit habang tinatamaan ng debris at kuryente ang kanyang katawan. Ngunit kahit nasasaktan, hindi siya bumagsak. Alam niyang ang kaalaman niya tungkol sa kwento ang magiging pinakamahalaga niyang sandata para mabuhay. Nang unti-unting humupa ang liwanag, nakita ng ating bida ang mga taong takot at litong-lito sa paligid. Mahigpit na nakakapit si Sanga habang ang iba ay hindi malaman ang gagawin. Ngunit para sa ating bida, kilala niya ang mundong ito. Alam niyang nagsimula na ang tunay na laban para sa kaligtasan,
Unti-unting tumahimik ang paligid habang nawawala ang liwanag. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kaguluhan kanina. Huminga ng malalim ang ating bida at tinanggap ang katotohanan. Opisyal nang nagsimula ang laro ng kaligtasan. Ang dating simpleng buhay bilang mambabasa ay tuluyan ng nagwakas. Ngayon, kailangan na niyang mabuhay sa loob ng kwentong siya lang ang tunay na nakakaalam. Ngunit sa mundong puno ng halimaw, kamatayan at desperasyon, makakasurvive kaya ang ating bida.